Hayop ka, Nolan! Sa mismong kama natin? Ang sigaw ni Kira ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang hawak ang isang cake para sa kanilang anibersaryo, tumambad sa kanya ang asawang si Nolan, kalong ang kabit nitong si Letty na nakasuot pa ng luma niyang bestido. Walang awa siyang itinulak ni Nolan palabas ng bahay habang bumubuhos ang malakas na ulan. Wala kang kwentang asawa, Kira. Alis, sa gitna ng putik at luha, habang yakap ang anak na nanginginig sa ginaw, isang sumpa ang binitiwan ni Kira. Makakaya kaya ng isang inang tinalikuran ng mundo na bawi ng dangal na tinapakan? Simulan natin ang kanyang kwento. Sawang-sawa na ako sa mukha mo, Kira. Pasanin ka lang sa buhay ko at wala ka ng ibang naibigay sa akin kundi sakit ng ulo. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa isang estranghero, kundi mula sa labi ni Nolan, ang lalaking pinangakuan ni Kira ng habambuhay sa harap ng dambana. 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Nolan ay malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan, tila isang patalim na dahan-dahang nabaon sa dibdib ni Kira. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Kira habang hawak ang isang simpleng cake na may nakasulat na Happy ika-10 anniversary. Maingat niya itong inuwiwi mula sa bayan. Tinitipid ang bawat sentimo mula sa kanyang maliit na kita sa paglalaba para lamang may maisalubong sa asawa. Ngunit ang amoy ng banilya at matamis na icing ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy nang makita niya ang isang pamilyar na bulto ng babae sa loob ng kanilang kwarto. Si Letty, ang babaeng itinuring niyang kaibigan, ngayon ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Suot ang paboritong bestido ni Kira na regalo pa ng kanyang yumaong ina. Ang tray na kinapatungan ng cake ay naging mabigat, tila kasing bigat ng buong mundo na biglang gumuho sa paanan ni Kira. Naramdaman niya ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit, isang paalala na ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanya ni Nolan, ang mga gabing hindi niya pagtulog para lamang ayusin ang mga papeles nito, ang pagbebenta niya ng kanyang mga natitirang alahas para may maipuhunan ito, ay itinapon lamang sa basura. Nolan, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa niya rito sa bahay natin? Anniversary natin ngayon, di ba? Ang boses ni Kira ay halos pabulong na. Isang basag na tinig na naghahanap ng kahit katiting na rason sa gitna ng kawalang hiyaan. Tumayo si Nolan at lumapit sa kanya, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa mga mata nito. Sa halip, isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bahay natin? Kira, magising ka nga sa katotohanan. Sa akin ang bahay na ito. At ang kailangan ko ay isang babaeng may pakinabang, hindi isang tulad mong amoy kusina at walang ibang alam kundi ang magpakamartir. Letty is different. She understands business. She understands me. Humakbang si Letty palapit at humawak sa braso ni Nolan, isang kilos na tila pagmamalaki ng kanyang panalo. Don't be so dramatic, Kira. Masyado ka kasing naging kampante. Akala mo ba sapat na ang pagiging mabuting asawa at ina? In today's world, you are nothing but a liability. Hindi na nakayanan ni Kira ang bigat. Ang cake na kanina ay hawak niya ng may pag-asa ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Walang onomatopoeya sa kanyang pandinig, kundi ang malat na tunog ng pagbagsak ng kanyang pangarap sa sahig. Ang icing ay kumalat sa putikang semento, tulad ng kanyang dangal na niyurakan. Hindi pa doon natapos ang lahat. Kinuha ni Nolan ang isang makapal na sobre mula sa lamesa at inihagis ito sa mukha ni Kira. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, kasama ang mga mumo ng nasirang cake. Pirmahan mo ang mga dokumentong yan. Iyan ang titulo ng lupa sa probinsya na iniwan ng mga magulang mo. Kailangan ko yan para sa expansion ng KV Holdings at pagkatapos, umalis ka na rito. Ayaw na kitang makita. Kahit anino mo.
Pati ang lupa ni nanay at tatay, kukunin mo. Halos mabulunan si Kira sa sariling luha. Iyon na lang ang tanging alaala ko sa kanila, Nolan. Iyon na lang ang ititira ko para sa anak natin kay B-Boy. Sa pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak, tila lalong nagalit si Nolan. Hinablot nito ang braso ni Kira at marahas siyang kinaladkad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay isang hapdi. Hindi lang sa balat, kundi sa kaluluwa. Wala akong pakialam. Isama mo ang anak mo at maglaho kayo. Palamunin lang kayo rito. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa pait ng nararamdaman ni Kira. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang dumampi sa kanyang balat. Malamig at malupit. Itinulak siya ni Nolan palabas at ang tunog ng pintong isinara at nilock ay tila ang huling hatol sa kanyang buhay bilang isang asawa. Napaluhod si Kira sa gitna ng malakas na ulan. Ang putik ay dumikit sa kanyang damit, ngunit mas marumi ang nararamdaman niya sa loob. Sa dilim ng gabi, narinig niya ang mahinang tinig ni B-Boy mula sa gilid ng bakod, nanginginig sa ginaw at takot. Bitbit ang kanyang maliit na bag ng mga laruan. Inakap ni Kira ang anak ng buong higpit. Ang init ng katawan ng bata, ang tanging bagay na nagpapatunay na buhay pa siya. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang pisngi ay humahalo sa kanyang mga luha. Tumingala siya sa madilim na langit, habang ang kidlat ay panandaliang nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha na puno ng pait. Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang hapdi? Bago mo mapagtantong, wala na talagang ititira ang mundo para sa'yo. Sa bawat patak ng ulan na tila karayom sa kanyang balat, isang katanungan ang pabalit-balik sa kanyang isipan. Ito na nga ba ang katapusan ng kanyang kwento? O ang simula ng isang pagbangon na hindi kailanman nila inasahan? Mananatili si Kira sa gitna ng dilim, yakap ang kanyang anak, habang ang alaala ng tawa ni Nolan at Letty sa loob ng mainit na bahay ay tila isang sumpa na kailangan niyang talunin. Ang bawat hakbang ni Kira palayo sa marangyang subdibisyon ay tila paghila sa isang kadenang may nakakabit na mabigat na bato. Sa bawat pagpihit ng gulong ng mga sasakyang dumadaan, ang talsik ng maruming tubig mula sa kalsada ay tumatama sa kanyang binti. Ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang init ng maliit na katawan ni B-Boy na karga-karga niya. Bagaman ramdam niya ang unti-unting panginginig nito, nakarating sila sa dulo ng bayan kung saan matatagpuan ang maliit na lupang pamana ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng masukal na damuhan ay nakatayo ang isang lumang barong-barong, isang dampa na tila kalansadsay na lamang ng nakaraan. Ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping nipa at kalawanging yero ay tila nagmamakaawang huwag tuluyang gumuho. Ang pintuan na nakasabit na lamang sa isang lumang bisagra ay nagbigay ng isang mahabang tunog ng pagprotesta nang itulak ito ni Kira. Sa loob, ang amoy ng luma at basang kahoy ay sumalubong sa kanila. Walang kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kidlat na paminsan-minsang nagpapakita sa siwang ng bubong. Inilapag ni Kira si B-Boy sa isang lumang papag na kawayan. "Sandali lang anak, gagawa si nanay ng paraan." Ang bulong niya, kahit na ang totoo ay wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Dahan-dahang hinawakan ni Kira ang noo ng anak. Halos mapatalon siya sa gulat dahil sa tindi ng init nito. Nagbabaga si B-Boy. Ang bata ay nagsimulang dumaing sa hirap ng paghinga. Sa desperasyon, kumuha si Kira ng isang basag na timba at inilagay ito sa ilalim ng mga tulo ng ulan mula sa bubong. Ginamit niya ang malamig na tubig na iyon upang punasan ang katawan ng anak gamit ang kanyang basang panyo. Ang bawat dampi ng tela sa balat ni B-Boy ay tila isang parusa para kay Kira. Pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa mga butas ng dampa. Ngunit hindi nito nadala ang init na kailangan ni Kira.
Ang kanyang tiyan ay nagsimulang kumulo sa gutom, isang mahapdi at paikot na pakiramdam na tila kinakain ng kanyang bituka. Tiningnan niya ang kanyang pitaka. Isang 5 pisong barya na lamang ang naroon, ang baryang hindi niya napansin sa ilalim ng tupi ng tela. Biglang isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Hindi nagtagal. Pumasok si Letty. Suot ang isang mamahaling sunglasses at may dalang panyong nakatakip sa ilong, tila nandidiri sa paligid. Oh my God! Kira, hindi ko akalain na dito pala ang bagsak mo, ang sabi ni Letty habang tinitingnan ang paligid nang may pangungutya. Ito ba yung sinasabi ni Nolan na lupang pamana? It looks like a dump site. Bagay na bagay sa'yo. Hindi tumingin si Kira. Patuloy lang siya sa pag-aalaga kay B-Boy, ngunit hindi tumigil si Letty. Lumapit ito at itinulak ang balikat ni Kira gamit ang kanyang daliri. You know, if you just sign the papers, Nolan might give you enough money for medicine. Huwag mong idamay ang anak mo sa pagiging matigas ang ulo mo. Tignan mo siya, mukhang mamamatay na sa hirap. Umalis ka na, Letty. Ang mahinahong sagot ni Kira, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mong itulad ang pagkatao ko sa'yo. Ang lupaing ito ay may dangal, hindi tulad ng perang galing sa pang-agaw. Tumawa ng malakas si Letty, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa semento. Bago siya umalis, naglaglag siya ng isang pirasong tinapay sa sahig na puno ng alikabok. Sige na, kainin mo na yan. Mukha ka kasing asong nagugutom. Nang makaalis ang sasakyan, nanatiling nakatitig si Kira sa tinapay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa gutom, ngunit ang kanyang puso ay nanginginig sa puot. Kinuha niya ang tinapay, hindi para kainin, kundi para itapon ito sa labas. Bumalik siya sa loob at nagsindi ng isang maliit na apoy gamit ang mga tuyong sanga sa ilalim ng dampa. Nagpakulo siya ng tubig sa isang lumang lata at dinagdagan ito ng kaunting asin. Iyon ang tanging maibibigay niya kay B-Boy. Inom ka muna anak, mainit ito. Ang sabi niya habang dahan-dahang pinapainom ang bata. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang umaga. Ang makita ang anak na tumatanggap ng tubig na may asin bilang pagkain, habang ang mga taong nagnakaw ng kanilang buhay ay nagpapakasasa sa karangyaan. Habang hinihipan ni Kira ang mainit na tubig, hindi niya napansin na sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ay may isang itim na sasakyang nakatigil. Sa loob nito, isang matandang lalaking may hawak na baston, ang tahimik na nakamasid sa bawat galaw niya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkilala at isang malalim na lungkot na tila nagmumula sa nakalipas na panahon. Sino ang lalaking ito? At bakit siya nakatingin sa dampa ni Kira sa oras ng kanyang pinakamabigat na pagsubok? Anak, patawarin mo si nanay kung tubig at asin lang ang maibibigay ko sa iyo sa umagang ito. Ang bulong na yon ni Kira ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at inaalagaan ni Nolan, ngunit ngayon ay magaspang na at nanginginig sa gutom. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Naalala niya ang pangako ni Nolan noong sila ay ikinasal, na hinding-hindi niya papatuluin ang luha ni Kira at hinding-hindi nito hahayaang makaranas siya ng kahit anong hirap. Ang irony ng mga pangakong yon ay tila isang lason na lalong nagpapakirot sa kanyang dibdib sa gitna ng malamig na barong-barong. Nasa ganitong malalim na pag-iisip si Kira nang marinig niya ang tunog ng mga yabag ng paa sa labas. Ang marahang pagtapak ng sapatos sa mga tuyong dahon at damo ay papalapit sa kanyang pinto. Kaagad na binalot ni Kira ang kanyang anak ng lumang kumot, handang depensahan si B-Boy laban sa sinumang nais muling manakit sa kanila. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang mapanuring mukha ni Letty o ang galit na mga mata ni Nolan ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae na may puting buhok at kuba na ang likod ang nakatayo roon.
May dala itong isang basket na nakatakip ng telang katsa. Kira, anak. Ang boses nito ay nanginginig, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Aling Rosa? Ang tinig ni Kira ay halos mapatid. Si Aling Rosa ang dating katulong at tagapag-alaga ni Kira simula nung bata pa siya. Ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng lihim ng kanilang pamilya bago ito pilit na pinaalis ni Nolan. 3 taon na ang nakalilipas. Dali-daling lumapit si Kira at kinuha ang kamay ng matanda. Ipinatong niya ang kanyang noo sa likod ng kamay ni Aling Rosa. Isang pagmamano na puno ng respeto at pangungulila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait na kinikimkim ni Kira simula kagabi ay tila natunaw. Naramdaman niya ang init ng pagtanggap ng isang ina. Nabalitaan ko ang ginawa ng hayop na si Nolan. Patawarin mo ako, anak, at ngayon lang ako nakarating. Ang sabi ni Aling Rosa habang inilalabas mula sa basket ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may itlog at isang bote ng gamot. Pakainin mo muna si Biboy. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Habang pinapakain ni Kira ang anak, si Aling Rosa ay naupo sa tabi nila, nakatingin sa paligid ng dampa na may malalim na lungkot. Kira, ang lupang ito. Alam mo bang hindi lang ito basta lupa? Ang tatay mo, si Delphine. Bago siya mamatay, may ibinilin siya sa akin. Sabi niya, darating ang araw na kakailanganin mo ang proteksyon. Tumigil si Kira sa pagpapakain. Anong ibig ninyong sabihin, Aling Rosa? Si tatay ay isang simpleng magsasaka lang, di ba? Umiling ang matanda. Mula sa ilalim ng kanyang suot na blusa, kinuha niya ang isang maliit na susing ginto na nakasabit sa isang lumang itim na tali. Ang susi ay may mantsana ng panahon, ngunit kumikinang pa rin ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ang tatay mo ay hindi lamang magsasaka. Siya ang taong nagligtas sa buhay ng isang makapangyarihang tao noon. At ang susing ito ang magbubukas sa katotohanang matagal nang itinago ni Nolan sa'yo. Alam ni Nolan na may halaga ang lupang ito kaya kanya pinakasalan. Pero hindi niya alam kung nasaan ang tunay na kayamanan. Napatitig si Kira sa susi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng pang-aapi ni Nolan, ang pagpilit nito sa titulo ng lupa. Lahat pala ay may mas malalim at mas madilim na dahilan. Nasaan ang baul na bubuksan nito? Ang tanong ni Kira. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Nasa ilalim ng sahig ng dati ninyong bahay sa bayan, Kira. Doon sa bahay na tinitirhan ni Nolan at Letty ngayon, ang bulong ni Aling Rosa. Kailangan mong makuha yon bago pa nila malaman. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa labas, ang hangin ay biglang lumakas, tila nagbababala ng paparating na bagyo. Ngunit hindi na ulan ang kinatatakutan ni Kira. Biglang, isang tunog ng busina ng sasakyan ang malingaw-ngaw mula sa tapat ng kanilang bakod. Isang tunog na hindi katulad ng mamahaling kotse ni Nolan, kundi isang mas mabigat at mas makapangyarihang sasakyan. Isang malakas na katok sa pinto ang sumunod, na tila yayanig sa buong barong-barong. Sino yan? Ang tanong ni Aling Rosa nang may kaba. Hindi sumagot si Kira, ngunit dahan-dahan niyang kinuha ang susing ginto at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad. Sino ang estrangherong nasa labas at paano niya nalaman ang kinaroroonan ni Kira sa gitna ng liblib na lugar na ito? Isang hamak na tindera ng kakanin. Iyan na lang ba ang natira sa dangal mo, Kira? Nakakaawa ka naman. Mukhang mas mahal pa ang suot ng aso ko kaysa sa buong buhay mo. Ang boses na yon ni Letty ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng palengke, matalim at puno ng panunuya. Napahinto ang kamay ni Kira sa pag-aayos ng mga bilao ng biko at sapin-sapin. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido ay humahalo sa alabok ng paligid.
Ngunit mas mahapdi ang bawat salitang ibinabato sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang mga mamimili na kanina ay nagtatanong ng presyo ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa marungis na apron ni Kira at sa nagniningning na mga alahas na suot ni Letty. Sa likod ni Letty, nakatayo si Nolan. Suot ang kanyang mamahaling suit, nakapamulsa at may bakas ng pagkainis sa mukha. Hindi man lang siya tumingin sa mata ni Kira. Tila isang malaking kahihiya yan para sa kanya na makitang ang dating asawa ay nagtitinda sa gilid ng kalsada para lamang may pambili ng gamot ng anak. "Huwag mo kaming hiyain dito, Kira," ang malamig na sabi ni Nolan. "Umalis ka na rito at maghanap ng ibang mapagtataguan. Ang pananatili mo sa bayang ito ay isang malaking dumi sa pangalan ko." Nararamdaman ni Kira ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sentimong kinita niya mula sa madaling araw na pagkayod ay tila binabawi ng bawat titig na mapanghusga mula sa paligid. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Nolan ay itinayo mula sa kanyang mga luha. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. "Nagtitinda ako ng marangal, Nolan," ang mahinahong sagot ni Kira habang pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Hindi ko kailangang ikahiya ang pagtatrabaho para sa anak ko. Ang dapat mahiya ay ang taong nagnakaw ng kinabukasan ng sarili niyang pamilya." Dahil sa sagot na yon, tila napahiya si Letty sa harap ng mga usisero. Sa isang iglap, lumapit ang babae at marahas na itinabig ang bilao ng mga kakanin. Walang onomatopoeya sa pandinig ni Kira, kundi ang malat na tunog ng pagbagsak ng kahoy na lalagyan sa semento at ang pagkalat ng mga malagkit na kakanin sa maruming sahig ng palengke. Ang mga pagkaing pinagpuyatan ni Kira ay nayapakan ng mamahaling sapatos ni Letty. "Oops, my bad," ang nakangising sabi ni Letty habang pinapanood ang mga piraso ng biko na nadudurog sa ilalim ng kanyang takong. "Mukhang wala ka nang ititinda ngayon. Bakit hindi mo nalang pulutin ang mga yan? Baka may bumili pa ring mga langaw." Nanginig ang buong katawan ni Kira. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa sahig. Tila gustong iligtas ang bawat butil ng kanin na simbolo ng kanyang pagsisikap. Ngunit tumigil siya, tumingala siya, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Letty. Pagkatapos ay kay Nolan. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, isang apoy ng determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga balintataw. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, hindi alintana ang dumi sa kanyang palda. "Maari mong itapon ang mga tinda ko, Letty. Maari mo ring tapakan ang mga ito, pero hinding-hindi mo matatapakang muli ang pagkatao ko." Isang itim na sasakyan na kanina pa nakatigil sa kabilang panig ng kalsada ay dahan-dahang gumalaw at huminto sa tapat nila. Isang lalaking nakabarong ang bumaba rito. May dalang payong upang harangan ang sikat ng araw para sa isang matandang lalaking may hawak na baston, si Don Enrique. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ni Don Enrique ay tila isang banal na salita sa bayang yon. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante na bihirang makita sa publiko. Napalunok si Nolan at mabilis na nag-ayos ng kanyang kurbata, handang bumati sa matanda. "Don Enrique, anong maipaglilingkod ko?" Ang bati ni Nolan, ngunit hindi siya tinapunan ng tingin ng matanda. Sa halip lumakad si Don Enrique patungo kay Kira. Tumingin siya sa mga kakanin na nakakalat sa sahig, pagkatapos ay tumingin kay Kira nang may malalim na paggalang. "Ikaw ba ang anak ni Delphine?" Tumango si Kira, nagtataka. Inilahad ng matanda ang kanyang kamay upang tulungan si Kira na tumayo ng mas maayos. "Matagal kitang hinanap, Kira. Ang iyong ama ay nagligtas sa aking buhay, maraming taon na ang nakalilipas, at ngayon, ako naman ang magbabayad ng utang na loob." Tumingin si Don Enrique kina Nolan at Letty, na ngayon ay tila mga estatwang hindi makapagsalita sa gulat. Ang mga taong marunong lamang manapak ng maliliit ay walang puwang sa mundo ng tunay na tagumpay.
Inutusan ni Don Enrique ang kanyang mga tauhan na alalayan si Kira patungo sa sasakyan. Bago sumakay, lumingon si Kira kay Nolan. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang asawa na kinatatakutan niya, kundi isang maliit at kaawa-awang lalaking natatakpan ng sariling kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng pagdating ng tulong, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Kira habang nakatingin sa susing ginto na nasa loob ng kanyang bulsa. Sapat na nga ba ang yaman ni Don Enrique para bawiin ang lahat ng nawala sa kanya? O may mas malaking sakripisyo pang hihilingin ang tadhana sa kanya? At ano ang gagawin ni Nolan kapag nalaman niyang ang lupang pilit niyang kinakamkam ay may hawak na lihim na kayang magpabagsak sa buong Cave Holdings? Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo, Kira. Ang pinakamasakit na sugat ay yaong mga hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman sa bawat paghinga. Ang malalim na boses ni Don Enrique ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Kira habang sila ay lulan ng kotseng may upuang balat na kasing lambot ng ulap. Nakatingin lamang si Kira sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mabilis na paglayo ng palengke, ang lugar kung saan iniwan niyang nakakalat ang kanyang pinaghirapan at ang kanyang huling piraso ng pagtitimpi. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin ay tila isang banyagang mundo para sa kanya. Napatingin si Kira sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay may bakas pa ng uling mula sa pagluluto ng kakanin at ang kanyang lumang blusa ay may mantsa ng asukal at pawis. Ramdam niya ang matinding kaibahan ng kanyang pagkatao sa karangyaan ng sasakyang ito. Tila isang malaking insulto ang kanyang dumi sa kalinisan ng paligid. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Ang tanong ni Kira, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may halong pag-aalinlangan. Isang hamak na tindera lamang ako. Wala akong maibabayad sa inyo. Lumingon ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Ang iyong ama, si Delphine, ay hindi lamang isang magsasaka sa aking paningin. Noong panahon ng malaking sunog sa lumang planta, siya ang kaisa-isang taong hindi nag-atubiling pumasok sa naglalagablab na apoy para iligtas ako. Habang ang iba ay tumatakbo palayo para iligtas ang sarili, ang tatay mo ay tumakbo papasok para sa isang estranghero. Isang mabigat na bara ang bumuo sa lalamunan ni Kira. Hindi niya alam ang kwentong ito. Ang kanyang ama ay palaging tahimik, isang lalaking mas masipag gumawa kaysa magsalita. May utang na loob ako sa dugo ng iyong ama, Kira. Pagpapatuloy ni Don Enrique. At ang makita ang kanyang anak na tinatrato na parang basura sa sarili niyang bayan ay isang bagay na hindi ko mapahihintulutan. Ang paanyaya ko ay hindi limos, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita mo sa kanila na ang anak ni Delphine ay hindi kailanman susuko. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking tarangkahang bakal na dahan-dahang bumukas. Isang mansyon ang tumambad sa kanila, napapalibutan ng mga luntiang halaman at mga estatwang, tila nagbabantay sa katahimikan ng lugar. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalong naramdaman ni Kira ang kaba. Naalala niya si Nolan kung paano siya nito nauto sa mga matatamis na salita at pangako ng magandang buhay bago siya nito itinapon ng parang basahan. Paano ko po malalaman kung maaari ko kayong pagkatiwalaan? Ang prangkang tanong ni Kira. Ang kanyang karanasan kay Nolan ay tila isang makapal na pader na humaharang sa anumang bagong ugnayan. Ngumiti ng bahagya si Don Enrique. Hindi mo kailangang magtiwala sa akin agad, Kira. Magtiwala ka muna sa iyong sarili. Narito ang susi ng isang maliit na bahay sa loob ng aking compound. Doon muna kayo manuluyan ng iyong anak. May mga pagkain na roon at malinis na damit. Magpahinga ka at bukas, pag-uusapan natin ang iyong kinabukasan. Bago bumaba ng sasakyan, kinuha ni Kira ang kamay ng matanda at nagmano siya. Isang kilos ng paggalang na tila naging automatiko sa kanyang sistema.
Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan naramdaman ni Kira ang tapat na init ng palad ng matanda. Pumasok si Kira sa maliit ngunit napakalinis na bahay na inilaan para sa kanila. Inihihiga niya si Biboy sa isang kama na may mabangong kumot. Habang pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog, kinuha ni Kira ang susing ginto mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Kung ang susing ito ay para sa baul na nasa ilalim ng dati nilang bahay, paano niya ito makukuha nang hindi nalalaman ni Nolan? At ano ang mga dokumentong sinasabi ni Aling Rosa na nakatago roon? Habang iniisip ito, isang mahinang katok ang narinig ni Kira sa pintuan ng bahay. Nang buksan niya ito, isang sobre ang nakalapag sa sahig. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang litrato. Isang lumang litrato ni Nolan na may kasamang ibang babae, hindi si Letty, kundi isang babaeng mas matanda at mukhang napakamakapangyarihan. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang, "Ang bawat hari ay may pinagkakautangan. Hanapin mo ang pinagmulan ng Ka-Holdings." Sino ang nag-iwan ng sobreng ito? At anong kinalaman ng babaeng nasa litrato sa biglang pagyaman ni Nolan? Isang bagong misteryo ang bumabalot sa dilim at pakiramdam ni Kira, ang labanang ito ay mas malalim pa kaysa sa simpleng paghihiganti ng isang asawa. Ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kahirapan, kundi ang katotohanang matagal kang nabulag ng taong iyong pinahalagahan. Ang kaisipang ito ang tila naging mitya sa puso ni Kira habang nakatitig sa kisame ng silid na ibinigay ni Don Enrique. Bagaman malambot ang kama at mabango ang paligid, hindi dinalaw ng antok ang kanyang diwa. Ang susing ginto na nasa ilalim ng kanyang unan ay tila tumitibok. Humihiling na gamitin at buksan ang pintuan ng nakaraan. Naalala niya ang babala ni Aling Rosa. Ang baul ay nasa ilalim ng sahig ng dati nilang barong-barong, ang lupang pilit na kinakamkam ni Nolan. Sa gitna ng gabi, binalot ni Kira ang kanyang sarili ng isang madilim na shawl. Alam niyang mapanganib, ngunit nararamdaman niyang kung hindi niya kukunin ang baul ngayong gabi, baka bukas ay wala na siyang babalikan. Hindi siya pwedeng maging kampante dahil lamang nasa ilalim siya ng proteksyon ni Don Enrique. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon, iniiwasan ng mga gwardiya at bumalik sa liblib na bahagi ng bayan kung saan nakatayo ang kanilang dampa. Ang paglalakad sa dilim ay tila paglalakbay sa kanyang sariling mga takot. Ang bawat kaluskos ng mga dahon at ang ihip ng hanging malamig ay tila mga bulong ng babala. Nang makarating siya sa barong-barong, ang katahimikan ng paligid ay nakakabingi. Pumasok siya sa loob, kung saan ang amoy ng luma at basang nipa ay tila humahalimuyak pa rin ng kanyang pighati. Gamit ang isang maliit na itak na naiwan sa kusina, sinimulan ni Kira na tiktikin ang mga kawayang sahig sa sulok ng silid, eksakto sa lugar na itinuro ni Aling Rosa sa kanyang gunita. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghuhukay sa ilalim ng lupa, tumama ang bakal sa isang matigas na bagay. Isang baul na kahoy na binalot ng makapal na plastik at nakatali ng abaka. Sa panginginig ng mga kamay, inilabas ni Kira ang susing ginto. Isinuot niya ito sa butas ng lumang kandado. Walang onomatopoeya na narinig, kundi ang marahang pag-ikot ng mekanismo na tila isang paghinga ng malalim pagkatapos ng maraming taon. Nang bumukas ang baul, hindi ginto o pilak ang tumambad sa kanya. Sa halip mga dokumento, mga lumang blueprint at isang talaarawan. Binuksan ni Kira ang unang pahina ng talaarawan ng kanyang ama. Sa bawat salitang binabasa niya, tila nadudurog ang kanyang puso. Ang KV Holdings ay hindi kay Nolan. Ang K sa pangalang iyon ay para kay Kira, ang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ama. Ang teknolohiya at ang mga lupang ginamit para sa pundasyon ng kumpanyang ito ay pag-aari ng pamilya ni Kira. Ginamit lamang ni Nolan ang aking tiwala upang nakawin ang mga pirma at gawin itong kanya.
Napahagulgol si Kira nang walang tunog. Ang pagtataksil ni Nolan ay hindi lamang nagsimula sa pakikiapid kay Letty. Nagsimula ito bago pa man sila ikasal. Pinlano ni Nolan ang lahat. Minahal niya ba talaga si Kira o ang yaman lamang ng pamilya nito ang kanyang hinabol? Ang bawat halik at yakap ni Nolan nung mga nakaraang taon ay tila naging maruming bakas sa kanyang alaala. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol nang marinig niya ang ungal ng makina ng malalaking sasakyan sa di kalayuan. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa dingding ng dampa. Mabilis na isinara ni Kira ang baul at binalot itong muli. Sumilip siya sa siwang ng pinto. 3 lalaki ang bumaba sa isang bulldozer at kasunod nito ang sasakyan ni Nolan. Gawin ninyong pantay sa lupa ang dampa na ito. Ang sigaw ni Nolan. Ang boses nito ay puno ng puot at pagmamadali. Ayaw ko nang may makitang bakas ng babaeng iyon sa lupang ito. Ngayong gabi, sisiguraduhin nating wala na siyang babalikan. Nanigas si Kira sa kanyang kinatatayuan. Ang bulldozer ay nagsimulang gumalaw. Ang dambuhalang bakal nito ay dahan-dahang itinaas upang wasakin ang tanging proteksyon ni Kira. Nakulong siya sa loob, bitbit ang baul na naglalaman ng katotohanang pilit na ibinabaon ni Nolan. Paano makakatakas si Kira kung ang bawat daan ay hinarangan na ng puot ni Nolan? At sapat na ba ang mga dokumentong hawak niya para itigil ang paparating na pagwasak sa kanyang nakaraan at kinabukasan? Ang pagyanig ng lupa ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Isang babala ng dambuhalang makinang papalapit upang lamunin ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Sa loob ng madilim na dampa, binalot ni Kira ang baul ng kanyang basang shawl. Itinali ito ng mahigpit sa kanyang likuran na tila babahagi ito ng kanyang sariling katawan. Ang bawat paghinga niya ay may halong alabok at amoy ng luma, habang ang anino ng bulldozer ay dahan-dahang lumalaki sa dingding, tila isang halimaw na handang sumakmal. Sige, gibain niyo na yan. Siguraduhin ninyong walang matitira, kahit isang kawayan. Ang boses ni Nolan ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng makina. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng kahit katiting na awa para sa babaeng minsang nangakong mamamatay sa tabi niya. Naramdaman ni Kira ang unang pagtama ng bakal sa gilid ng barong-barong. Ang paglagutok ng mga tuyong kawayan ay tila tunog ng nababaling mga buto. Nayuon ang buong dampa at ang isang bahagi ng bubong ay bumagsak, saktong ilang pulgada lamang mula sa kinaroroonan ni Kira. Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya sumigaw. Alam niyang sa sandaling marinig ni Nolan ang kanyang tinig, hinding-hindi siya papayagang makaalis nang buhay dala ang mga ebidensyang ito. Sa likurang bahagi ng dampa, kung saan ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping nipa, nakakita si Kira ng pagkakataon. Gamit ang buong lakas ng kanyang balikat, itinulak niya ang marupok na bahagi ng pader habang ang bulldozer ay muling umatrawa para sa pangalawang pagsalpok. Sa pagbagsak ng nipa, gumapang si Kira palabas. Ang kanyang mga tuhod ay nabaon sa maputik na lupa at ang mga talahib ay gumuhit ng mga sugat sa kanyang mga braso. Mula sa madidilim na talahiban lumingon si Kira. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang kabuuan ng dampa na tuluyang gumuho sa isang malakas na pagtulak ng bulldozer. Ang lugar kung saan siya nanalangin, kung saan niya pinunasan ang lagnat ni Biboy, at kung saan niya binalot ang kanyang pighati, ay naging isang tumpok na lamang ng basura at alikabok. Nakita niya si Nolan na nakatayo sa tapat ng gumuhong dampa, nagsindi ng sigarilyo at ngumiti habang pinapanood ang pagkawasak. Ang liwanag ng apoy mula sa kanyang lighter ay panandali ang nagpakita ng mukha ng isang demonyong nagtatagumpay. Wala na, Letty. Wala na silang babalikan pa, ang sabi ni Nolan sa babaeng nasa loob ng sasakyan. Nanikip ang dibdib ni Kira, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Nais niyang sumugod,
Nais niyang isampal sa mukha ni Nolan ang mga dokumentong hawak niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang makabalik kay Biboy. Dahan-dahan siyang gumapang palayo. Tinatahak ang masukal na daan patungo sa kalsada kung saan siya pwedeng makahanap ng masasakyan pabalik sa mansyon ni Don Enrique. Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Ang mabigat na baul sa kanyang likod ay tila lalong bumibigat sa bawat minuto. Nang marating niya ang gilid ng highway, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Nanigas si Kira. Inisip niyang baka tauhan ito ni Nolan na nakatuklas sa kanyang pagtakas. Humigpit ang kapit niya sa strap ng baul, handang tumakbo muli sa kadiliman ng gubat. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Isang lalaking may seryosong mukha, suot ang uniforme ng isang bodyguard ni Don Enrique, ang tumingin sa kanya. "Ma'am Kira, pinapunta po ako ni Don Enrique. Alam niyang pupunta kayo rito." Huminga ng malalim si Kira, isang paghingang puno ng pait at ginhawa. Sumakay siya sa sasakyan, ang kanyang buong katawan ay puno ng putik at galos. Habang papalayo ang sasakyan, huling sulyap ang ibinigay niya sa lupang pamana. Ang dampa ay wala na, ngunit ang katotohanan ay ligtas na sa kanyang mga kamay. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ni Aling Rosa na halos himatayin sa takot nang makita ang kalagayan ng alaga. Ngunit hindi ang kanyang mga sugat ang inatupag ni Kira. Pumasok siya sa silid ni Biboy, hinalikan ang noo ng anak, at pagkatapos ay dumiretso sa library ni Don Enrique. "Don Enrique, hawak ko na ang ebidensya." Ang bungad ni Kira, ang boses ay matatag, kahit na nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ibinaba ni Don Enrique ang kanyang binabasa at tiningnan ang baul na puno ng putik. "Handa ka na ba, Kira? Kapag binuksan natin ang mga dokumentong ito sa harap ng batas, wala nang balikan. Gigibain natin ang lahat ng itinayo ni Nolan. Giba na ang buhay ko, Don Enrique. Wala na akong dapat pang iligtas kundi ang dangal ng mga magulang ko." Ang sagot ni Kira. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang baul, isang tawag sa telepono ang dumating. Ang mukha ni Don Enrique ay biglang nagbago, naging maputla at puno ng kaba. Tumingin siya kay Kira nang may halong takot. "Kira, ang lupang pamana ninyo? Hindi lang pala si Nolan ang may gusto nito. Isang malaking kumpanya mula sa ibang bansa ang nakabili na ng karapatan sa paligid ng lupa mo, at ang may-ari ng kumpanyang yon ay ang babaeng nasa litratong natanggap mo kanina." Nabitawan ni Kira ang susing ginto. Ang labanang akala niya ay sa pagitan lang nila ni Nolan ay isa palang dambuhalang bitag na kinasasangkutan ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanyang imahinasyon. Sino ang babaeng ito at bakit tila matagal na niyang pinaplano ang pagbagsak ng pamilya ni Kira? Ang ginto. Kahit ilubog mo sa putik, ay mananatiling ginto. Ngunit ang putik, kahit patungan mo ng ginto, ay mananatili pa ring dumi sa paningin ng mga matalas ang mata. Ang mga salitang ito ni Don Enrique ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Kira habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng kanyang bagong silid. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang buhok niyang dati ay laging nakapusod at amoy usok ng kakanin ay maayos na ngayong nakalaylay at kasing lambot ng seda. Ang kanyang suot ay isang simpleng corporate attire na kulay asul na tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang balat na dati ay pinatanda ng init ng araw. Ngunit sa kabila ng magandang anyo, ramdam ni Kira ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang isang aktor na nagbibihis para sa isang papel na hindi siya sigurado kung kaya niyang gampanan. Sa loob-loob niya, siya pa rin ang babaeng itinapon sa ulan, ang inang walang maipakain sa anak kundi tubig at asin. "Huwag mong tignan ang iyong panlabas na anyo bilang isang maskara, Kira." Ang boses ni Don Enrique mula sa pintuan ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang matanda ay nakatayo roon, nakangiti habang nakasandal sa kanyang baston.
Tignan mo ito bilang yung baluti. Sa mundo ng negosyo, ang unang laban ay laging nasa paningin. Hindi ko alam kung para rito ang buhay ko, Don Enrique. Ang mahinang sagot ni Kira habang pilit na inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Natatakot ako na baka sa unang pagbuka ng bibig ko, marinig nila ang tunog ng isang tinderang taga-probinsya. Lumapit ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Ang boses mo ang iyong pinakamalakas na sandata. Hindi dahil sa tono nito, kundi dahil sa katotohanang dala nito. Ngayong araw, magsisimula ka bilang aking special assistant. Pag-aaralan mo ang bawat numero, bawat kontrata, at bawat mukha ng mga taong nais tayong pabagsakin. Sa unang araw ni Kira, sa tanggapan ni Don Enrique sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng mga matatalim na tingin mula sa ibang mga tauhan. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang paligid. Sino ba yan? Akala mo kung sinong reyna. Dating labandera lang naman daw yan sa probinsya. Ang narinig niyang bulong ni Mrs. Solis, ang matandang headmaid na matagal nang naninilbihan kay Don Enrique, at tila hindi nagustuhan ang espesyal na atensyong ibinibigay sa bagong dating. Balita ko, nakuha lang niya ang loob ng Don dahil sa tatay niya. Social climber. Dagdag pa ng isa pang katulong habang nagpupunas ng florera. Imbes na yumuko at umiyak, naalala ni Kira ang mukha ni Biboy habang natutulog ito nang mahimbing sa malambot na kama. Naalala niya ang tawa ni Nolan at Letty habang winawasak ang kanyang dampa. Huminga siya ng malalim, itinuwid ang kanyang likod, at naglakad nang may kumpiyansa sa gitna ng hallway. Hindi niya sila tinapunan ng tingin, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nagsasabing, "Hindi na ako ang dati ninyong pwedeng apakan." Sa loob ng library, inilatag ni Don Enrique ang mga financial report ng KV Holdings. Doon napatunayan ni Kira na ang mga taon ng pagtulong niya kay Nolan nang patago ay hindi nasayang. Mabilis niyang nakita ang mga butas sa report. Don Enrique, tignan ninyo ito, ang sabi ni Kira habang itinuturo ang isang column ng mga numero. Ang mga liquidation na ito ay hindi tugma sa mga warehouse receipt. May itinatagong pondo si Nolan sa ilalim ng mga pekeng delivery. Ipinapalabas niyang nalulugi ang kumpanya para hindi magbayad ng tamang buwis. Pero ang totoo, inililipat niya ang pera sa isang offshore account. Namangha si Don Enrique. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang iyong mata sa mga detalye, Kira. Ako ang gumagawa ng mga reports niya noong nagsisimula pa lang siya doon. Kabisado ko ang bawat galaw ng panulat niya. Ang mapait na sagot ni Kira. Nilapitan siya ni Biboy, suot ang kanyang bagong damit at niyakap siya sa binti. Nanay, ang ganda-ganda niyo po. Para po kayong anghel. Lumuhod si Kira para pantayan ang anak. Biboy, hindi sapat ang maging maganda sa labas. Kailangan nating maging matalino at matatag para hindi na tayo muling maapi ng kahit sino. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, hinarangan siya ni Mrs. Solis sa madilim na bahagi ng hallway. Huwag kang masyadong magpakasasa sa marangyang buhay na ito. Kira, ang mga tulad mo ay madaling palitan. Isang pagkakamali mo lang, itatapon ka rin ng Don sa kung saan ka nanggaling. Tinitigan ni Kira ang matanda ng diretso sa mga mata, isang titig na walang halong takot. Salamat sa paalala, Mrs. Solis. Pero kung itapon man ako, sisiguraduhin kong marunong na akong lumipad. Kayo ho, sa tagal nyo rito, nakalabas na ba kayo sa anino ng pinto? Naiwang nakanganga ang matanda habang dahan-dahang naglalakad palayo si Kira. Ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, may isang sobrang muling nakalapag sa kanyang kama. Sa pagkakataong ito, may kasama itong isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng kumot ni Biboy na may mantsa ng dugo. Nanginig ang buong pagkatao ni Kira. Sa loob ng sobre ay may maikling sulat.
Ang ginto ay madaling tunawin sa apoy. Bantayan mo ang iyong pinakaiingatan. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang pagbangon. Tila may bago na namang banta na handang sumira sa kanyang nasimulan. Sino ang nakapasok sa loob ng mansyon ni Don Enrique? At hanggang saan ang kayang gawin ni Nolan para lamang mabawi ang mga dokumentong hawak ni Kira? Ang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin ay hindi kailanman magtatagal sa oras ng unos. Tulad ng isang kasinungalingan, unti-unti itong guguho sa sandaling humampas ang katotohanan. Ang mga salitang ito ay tila naging sumpa sa loob ng opisina ni Nolan sa KV Holdings. Sa loob ng 3 linggo simula nang itapon niya si Kira, ang kumpanyang dati ay nagniningning sa tagumpay ay tila biglang nawala ng direksyon. Nakaupo si Nolan sa kanyang swivel chair. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog dahil sa puyat. Sa harap niya ay amingandi ang mga dokumentong hindi niya maintindihan, mga numero at graph na dati ay tila kusang nag-aayos dahil sa magic touch ni Kira na palagi niyang minamaliit. Hinablot ni Nolan ang isang folder at marahas itong inihagis sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa kahoy ay tila isang malat na sampal sa kanyang sariling pagkatao. Nasaan na ang accountant? Bakit hindi tugma ang mga numerong ito? Ang sigaw niya sa kanyang sekretarya na nanginginig na nakatayo sa pinto. Sir? Si Ma'am Kira po ang gumagawa ng final reconciliation niyan dati. Hindi po namin mahanap ang mga password sa files na siya lang ang nakakaalam. Ang sagot ng sekretarya ng may kaba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nolan. Naalala niya kung paano niya tinawag na amoy kusina at walang pakinabang si Kira. Ngayon, ang bawat kanto ng kanyang opisina ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang minaltrato. Kung wala ang tahimik na pagtatrabaho ni Kira sa gabi habang siya ay natutulog, ang KV Holdings ay isa lamang hungkag na pangalan. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Letty. Suot ang isang napakaigsi at pulang bestido. Bitbit ang maraming shopping bags mula sa mamahaling mall. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa silid. Ngunit sa halip na maakit, tila nasuka si Nolan sa bango nito. Nolan babe, look at these! May bagong collection ng Chanel and I just had to get them. Ang masayang sabi ni Letty habang inilalapag ang mga bag sa ibabaw ng mga mahahalagang kontrata. Tiningnan ni Nolan ang mga bag pagkatapos ay tumingin siya kay Letty. Ang mukha ng babae ay puno ng makapal na makeup. Malayong malayo sa simple at maamong mukha ni Kira na laging nag-aalala sa kanyang kalusugan. Shopping? Letty, ang kumpanya ay nasa gitna ng audit. Wala tayong cash flow dahil hindi ma-release ang loan sa bangko nang wala ang titulo ng lupang iyon. Oh, don't be so grumpy, Nolan. Gawan mo ng paraan, ikaw ang boss, di ba? Ang sagot ni Letty habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. And by the way, kailangan ko ng increase sa allowance ko. Ang mahal na ng salon ngayon. Sa sandaling iyon, tila may pumutok na ugat sa sentido ni Nolan. Tumayo siya at hinablot ang braso ni Letty. Allowance? Ang alam mo lang ay gumastos. Alam mo ba kung gaano kahirap bawiin ang ginawa ni Kira? Hindi siya tulad mo na pera lang ang alam. Aray, nasasaktan ako, Nolan. Ang sigaw ni Letty habang pilit na kumakawala. Bakit mo ba ako ikinukumpara sa babaeng yun? Pinili mo ako, di ba? Pinili mo ang saya kaysa sa boring na buhay sa probinsya. Ngayon, panindigan mo. Tinulak ni Nolan si Letty palayo. Ang babae ay napaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat na nauwi sa galit. Huwag mo akong masigawan, Nolan. Tandaan mo, alam ko ang lahat ng pandaraya mo sa buwis. Kapag iniwan mo ako, o kapag hindi mo ibinigay ang gusto ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Naiwang mag-isa si Nolan sa kanyang opisina nang lumabas si Letty na padabog. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang telepono.
isang unregistered number. Hello? Ang sagot ni Nolan, ang boses ay paos. Mr. Soriano, nahanap na namin siya. Ang sabi ng isang boses na malamig at walang emosyon mula sa kabilang linya. Ang iyong asawa, nasa poder siya ni Don Enrique. At balita namin, hawak niya ang dokumentong matagal mo nang itinatago. Nanigas ang buong katawan ni Nolan. Ang selyo ng lihim na matagal niyang binuo ay tila unti-unti nang nabubuksan. Kung nasa kay Don Enrique si Kira, tapos na siya. Alam niya ang kapangyarihan ng matanda. Ngunit masigit ang kanyang takot sa kung ano ang maaaring gawin ni Kira sa susing gintong hawak nito. Kunin ninyo siya. Ang bulong ni Nolan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. Gawin ninyo ang lahat. Gamitin ninyo ang bata para pilitin siyang lumabas. Hindi pwedeng manalo ang isang tinderang tulad niya. Habang ibinababa ni Nolan ang telepono, hindi niya napansin ang isang anino sa labas ng kanyang pinto. Isang tao ang nakarinig sa lahat ng kanyang plano. Samantala, sa mansyon ni Don Enrique, nakatayo si Kira sa tapat ng bintana habang yakap ang nanginginig na si Biboy. Ang piraso ng dugong kumot ay nasa kanyang paanan. Alam niyang ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Kahit dumanak ang luha ko, hinding-hindi ko hahayaang dumanak ang dugo ng anak ko. Ang panata ni Kira sa hangin. Ngunit ang hindi alam ni Kira, ang taong nagpadala ng babala sa kanya ay hindi kaaway, kundi isang multo mula sa nakaraan ni Nolan na handa na ring maghiganti. Sino ang misteryosong kakampi na ito at sapat na ba ang kanyang tulong para pigilan ang masamang balak ni Nolan? Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagganti ng sugat para sa sugat, kundi ang pagpapakita sa iyong kaaway na mas masaya at mas matatag ka sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Ang mga salitang ito ni Don Enrique ay tila naging gabay ni Kira habang bumababa siya mula sa isang marangyang puting sasakyan sa harap ng isang sikat na hotel sa Makati. Ngayong gabi, ang taunang business gala, kung saan nagtitipon-tipon ang pinakamalalaking pangalan sa industriya. Ngunit para kay Kira, ito ay hindi lamang isang pagtitipon. Ito ang kanyang formal na pagpapakilala sa mundong dati ay tila abot langit para sa kanya. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na bestido na yari sa mamahaling pelus. Ang bawat tahi nito ay tila yumayakap sa kanyang bagong kumpiyansa. Wala na ang amoy ng kusina. Pinalitan ito ng amoy ng mamahaling sampagita at vanila. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakayuko sa pagod, ay nagniningning ng ngayon sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng hotel. Sa loob ng ballroom, naging sentro ng atensyon si Kira habang nakahawak sa braso ni Don Enrique. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila isang malambot na musika sa kanyang pandinig. Sino ang babaeng yan? Siya ba ang bagong protege ni Don Enrique? Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Nolan. May hawak na baso ng alak at pilit na nakikipag-usap sa mga investors. Sa tabi niya ay si Letty, na nakasuot ng sobrang ikling damit na tila hindi nababagay sa formalidad ng okasyon. Nang mapatingin si Nolan sa direksyon ni Kira, biglang tumigil ang mundo para sa kanya. Nabitawan niya ang kanyang baso at ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang yabang. Nanlaki ang mga mata ni Nolan. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nagniningning sa gitna ng entablado, ang babaeng binibigyan ng galang ng mga pinakamayayamang negosyante, ay ang babaeng itinapon niya sa putikan ilang linggo na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumapit si Nolan, tila isang taong nakakita ng multo. Hindi niya napansin si Letty na tinatawag ang kanyang pangalan. Huminto siya sa harap ni Kira, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat at isang pamilyar na pagmamay-ari. Kira, ikaw ba talaga yan? Ang tanong ni Nolan. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang mukha at sa mga hiyas na suot nito.
Tumingin si Kira sa kanya, ngunit walang emosyon sa kanyang mga mata. Tila tumitingin siya sa isang estrangherong hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngingiting kasing lamig ng yelo. Biglang nagbago ang mukha ni Nolan. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Kira. Pilit siyang inilalayo sa karamihan. Kira, makinig ka. Ang lahat ng ginawa ko yon para sa atin. Kailangan ko lang ayusin ang kumpanya. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. 'Di ba? Let's talk. Umuwi ka na sa akin at kakalimutan natin ang lahat ng ito. Hindi siya pumiglas. Sa halip, marahan niyang inalis ang kamay ni Nolan sa kanyang braso gamit ang kanyang daliri na tila may nakadikit na dumi rito. Tinitigan niya si Nolan ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng awa. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking nasa harap niya. Patawad, Gia Soriano. Ang simula ni Kira sa isang boses na matatag at malambing, ngunit kasing tulis ng isang punyal. Mukhang nagkakamali kayo ng kinakausap. Hindi ako si Kira na kilala ninyo. Ang babaeng yon ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan. Sa mismong gabi na itinapon niyo siya. Kira, huwag kang magbiro ng ganyan, ang desperadong sabi ni Nolan. Ako ito, ang asawa mo. Asawa? Tumawa ng bahagya si Kira, isang tunog na tila kiss-kiss ng perlas. Ang alam ko, ang asawa ninyo ay isang liability at walang kwenta. Hindi ba? Ang nasa harap ninyo ngayon ay ang bagong kinatawan ng Enriquez Group. At sa susunod na tawagin niyo akong Kira, sisiguraduhin kong sa korte na tayo mag-uusap. Tinalikuran ni Kira si Nolan at naglakad palayo ng may mataas na noo. Naiwang nakanganga si Nolan sa gitna ng ballroom, pinagtitinginan ng mga tao. Ang kanyang gaslighting na dati ay mabisang sandata laban kay Kira ay tila tumama sa isang pader na bato. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kaakibat na panganib. Nang lumingon si Kira sa madilim na sulok ng ballroom, nakita niya si Letty na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng matinding selos at puot. Kasabay nito, isang lalaking nakauniforme ng waiter ang lumapit kay Kira at bumulong. Ma'am, tumawag po si Aling Rosa. May mga hindi kilalang lalaki na umaaligid sa mansyon ni Don Enrique. Hinahanap po si B-Boy. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Kira. Ang tamis ng kanyang tagumpay kay Nolan ay biglang naging mapait na takot. Ang muling pagkikita nilang ito ay simula pa lamang ng isang mas madugong labanan kung saan ang kanyang anak ang nakataya. Ang apoy ng selos ay hindi lamang tumutupok sa taong kinaiinggitan, kundi higit sa lahat, nilalamon nito ang kaluluwa ng taong nagpapakana ng kasamaan. Ang bawat tibok ng puso ni Kira ay tila isang mabilis na tambol habang humaharurot ang sasakyan pabalik sa mansyon ni Don Enrique. Binaliwala niya ang ningning ng mga hiyas na suot niya. Ang tanging imaheng nasa kanyang isip ay ang mukha ni B-Boy na baka natatakot o, mas masama pa, ay wala na sa kanyang silid. Ang tagumpay niya kay Nolan kanina ay naging isang malamig na abo sa harap ng bantang ito. Nang makarating siya, sinalubong siya ng katahimikan ng mansyon, isang katahimikang nakakabingi. Mabilis na tumakbo si Kira patungo sa silid ng anak. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Aling Rosa na mahigpit na yakap ang natutulog na si B-Boy habang ang dalawang gwardiya ni Don Enrique ay nakatayo sa tapat ng bintana. Ligtas siya, Kira. May mga lalaking nagtangkang pumasok sa bakod, pero naitaboy sila ng mga security. Ang bulong ni Aling Rosa nang may halong panginginig. Napaupo si Kira sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay unti-unting kumakalma, ngunit ang kanyang kamao ay nananatiling nakakuyom. Doon niya napatunayan na walang hangganan ang kasamaan ni Nolan. Gagamitin nito ang sariling dugo at laman para lamang protektahan ang kanyang mga nakaw na yaman. Kinabukasan, sa halip na magtago, pumasok si Kira sa opisina ng Enriquez Group
na may dalang bagong armas, ang mga legal na dokumento mula sa baul ng kanyang ama. Inatasan ni Don Enrique ang pinakamagagaling na abogado upang simulan ng kaso laban kay Nolan para sa fraud at falsification of documents. Habang abala si Kira sa pag-aaral ng mga papeles, biglang bumukas ang pinto ng lobby. Isang pamilyar na boses ang nagdulot ng ingay sa tahimik na paligid. Nasaan ang babaeng yan? Nasaan ang ambisyosang labandera na yan? Ang sigaw ni Letty. Nakasuot siya ng isang sobrang titingkad na kulay ng damit. Ang kanyang buhok ay tila sabog sa galit at ang kanyang makeup ay nagmukhang marumi dahil sa pawis. Hinarang siya ng mga security, ngunit patuloy siyang nagwawala. Kira, lumabas ka rito. Akala mo ba, dahil nakasuot ka ng mamahalin ay reyna ka na? Kabit ka lang din ni Don Enrique. Mas malala ka pa sa akin. Dahan-dahang lumabas si Kira mula sa kanyang glass office. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay may dalang awtoridad na tila nagpatahimik sa paligid. Huminto siya ilang hakbang mula kay Letty. Tinitigan ni Kira si Letty, ngunit hindi ang titig ng isang kaaway, kundi ang titig ng isang taong tumitingin sa isang langaw na nakakairita. Sa halip, lumingon siya sa kanyang sekretarya. Grace, may appointment ba ang babaeng ito? Ang tanong ni Kira sa isang malamig at propesyonal na tono. Wala po, Ma'am Kira, ang sagot ng sekretarya. Kung ganoon, bakit may nakapasok na hindi autorisadong tao sa opisina ko? Pakitawag ang maintenance. May kalat sa lobby na kailangang linisin. Ang utos ni Kira, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang relo, hindi man lang tinitignan ang namumulang mukha ni Letty. Anong sabi mo? Kalat? Kira, hayop ka. Akmang susugod si Letty, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga security. Letty? Ang sa wakas ay pagtawag ni Kira sa pangalan nito. Ang boses ay kasing talas ng labaha. Ang selos ay para lamang sa mga taong pakiramdam ay may mawawala sa kanila. Sa kaso mo, wala ka namang pag-aari na hindi galing sa pagnanakaw. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko agawin sa'yo si Nolan. Sa katunayan, sa'yo na siya. Isama mo siya sa pagbagsak ninyong dalawa. Inilabas ni Kira ang isang asul na folder at iniabot ito sa security para ibigay kay Letty. Ibigay mo yan sa kanya. Iyan ang notice of eviction para sa bahay na tinitirhan nyo. Ang lupang kinatatayuan yon ay napatunayan ng pag-aari ko. May 72 oras kayo para mag-impake. Isama mo na rin ang lahat ng bestidong ninakaw mo sa akin. Nanigas si Letty. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng matinding takot. Ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang mga shopping spree, at ang kanyang pagmamalaki ay tila isang bula na biglang pumutok. Nang kaladkarin si Letty palabas ng gusali, na natiling nakatayo si Kira, pinapanood ang bawat pagsisigaw nito hanggang sa mawala ang boses nito sa labas. Ramdam ni Kira ang isang uri ng kalayaan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Pagbalik niya sa kanyang lamesa, isang tawag mula sa kanyang abogado ang nagpabago sa kanyang mood. Ma'am Kira, may problema tayo. Sa paghalungkat namin sa titulo ng lupang pamana, may nakita kaming isang klausula na hindi namin inaasahan. Ang lupa ay hindi lang nakapangalan sa inyo. May isang misteryosong korporasyon na may hawak ng 50% nito simula pa noong bata kayo. At ang korporasyong ito ay may koneksyon sa pagpanaw ng inyong mga magulang. Nabitawan ni Kira ang kanyang panulat. Ang katarungang akala niya ay malapit na, ay tila isang malalim na balon na may mas madidilim pang sikreto sa ilalim. Sino ang tunay na may-ari ng kanyang buhay? At anong kinalaman ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa yaman na pilit na kinakamkam ng lahat? Walang ama na magagawa ang pumatay sa sarili niyang anak para lamang sa pera. Nolan. Pero ikaw, hindi ka na tao. Hayop ka. Ang sigaw na yon ni Kira
ay tila bumasag sa katahimikan ng presinto. Isang boses na hindi na nanggagaling sa lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sugatang kaluluwa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding puot na tila naging apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, masaya niyang inihahanda ang paboritong merienda ni Biboy. Iniisip kung anong kwento ang ibabahagi ng anak pag-uwi mula sa paaralan. Ngunit ang bawat pangarap na yon ay napalitan ng isang madilim na bangungot nang makatanggap siya ng tawag mula sa security ni Don Enrique. Ang pagtatangka ng mga tauhan ni Nolan na hablutin ang bata sa mismong tarangkahan ng eskwelahan ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa loob ng presinto, nakaupo si Nolan sa isang bangko, mukhang hindi mapakali ngunit pilit na nagtatapang-tapangan. Ang kanyang kurbata ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagkapahiya. Nang makita niya si Kira, tumayo siya at akmang lalapit. Ang kanyang mukha ay pilit na nag-aanyaya ng pakikiramay. Kira, makinig ka. Hindi ko alam ang sinasabi nila. Baka nagkamali lang ang mga gwardya mo. Ang sabi ni Nolan, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba si Kira pa ang may kasalanan sa nangyari. Bakit ko gagawin yun sa sarili kong anak? I love B-Boy, you know that? Hindi na naghintay si Kira ng susunod pang salita. Humakbang siya palapit ng mabilis. At bago pa man makaiwas si Nolan, ang palad ni Kira ay mabilis na lumanding sa pisngi nito. Walang onomatopoeia sa loob ng silid, kundi ang matinding dagundong ng kanyang kamay na tumama sa balat ni Nolan. Isang tunog ng pagbagsak ng dangal sa sahig ng katotohanan. Ang mukha ni Nolan ay pumaling sa gilid at ang marka ng mga daliri ni Kira ay unti-unting namula sa kanyang maputing balat. Hindi ito pagsampal ng isang selosang asawa, kundi pagsampal ng isang inang hinding-hindi na muling magpapaapi. Huwag mong banggitin ang pagmamahal, Nolan. Dinudumihan mo ang kahulugan niyon. Ang bulong ni Kira, ang kanyang mga mata, ay nananatiling nakatitig ng matalim sa asawa. Pinalampas ko ang pang-aagaw mo sa lupa. Pinalampas ko ang pakikiapid mo kay Letty. Pero ang saktan mo ang anak ko, doon tayo natapos. Mula sa araw na ito, hinding-hindi mo na masisilayan ang mukha ni B-Boy. Napaluhod si Nolan sa harap ng maraming tao. Ang kanyang yabang ay tila isang lobong biglang pinutok. Ngunit sa kabila ng eksenang ito, lumapit si Don Enrique kay Kira at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mukha ng matanda ay seryoso. Tila may mas malalim pang iniisip. Kira, ligtas na si B-Boy. Nasa pangangalaga na siya ni na Aling Rosa sa mansyon. Ang sabi ni Don Enrique. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang mga taong kinuha ni Nolan para dukutin ang bata, hindi sila mga simpleng goons. Ang kanilang mga tattoo at mga gamit, konektado sila sa Black Diamond, ang korporasyong nakita natin sa titulo ng lupa mo. Nanginig ang puso ni Kira. Ang bawat revelasyon ay tila isang panibagong layer ng kadiliman. Anong kinalaman ni Nolan sa kanila? Nolan is just a pawn, Kira, ang sagot ni Don Enrique habang nakatingin sa nagmamakaawang si Nolan. Utang niya ang kanyang yaman sa kanila. At ang kabayaran ng utang na yon ay ikaw at ang lupang kinatatayuan mo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likuran ni Kira. Tumingin siya kay Nolan na ngayon ay pilit na umiiwas sa kanyang tingin. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Kira na ang kalaban niya ay hindi lamang ang asawang naksal sa kanya, kundi isang dambuhalang sistema na matagal nang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Habang inalalayan siya ni Don Enrique palabas ng presinto, isang itim na van ang mabilis na humarurot, dumaan sa harap nila. Isang bintana ang bumukas at isang pares ng mga matang puno ng katusuhan at kapangyarihan, ang tumitig ng diretso kay Kira bago ito tuluyang nawala sa dilim. Hanggang kailan kailangang maging matatag ni Kira? At sapat na ba ang proteksyon ni Don Enrique
kung ang mga kalaban niya ay tila alam ang bawat susunod niyang hakbang. Sa gitna ng takot para sa anak, isang katanungan ang pabalik-balik sa kanyang isipan. Sino ang tunay na nagpapatakbo sa buhay ni Nolan at ano ang kinalaman nila sa dugong dumanak sa kanyang pamilya noon? Hindi aksidente ang pumatay sa mga magulang mo, Kira. Ang tatay ni Nolan, siya ang may hawak ng manibela ng gabing iyon. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Rosa ay tila isang malakas na kidlat na gumuhit sa madilim na silid ng mansyon. Nanigas si Kira sa kanyang kinatatayuan habang hawak ang isang baso ng tubig. Walang onomatopoeia na narinig, kundi ang malat na tunog ng pagbagsak ng baso sa makinis na sahig, ang pagtalsik ng mga piraso ng kristal na tila sumasalamin sa kanyang nagkadurog-durog na puso. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa kanyang paanan, malamig at malupit. Tulad ng katotohanang kanina lang ay kinalingan niya. Nakatayo si Aling Rosa sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga anino ay mahaba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang matanda ay humihikbi, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng lihim na itinago niya sa loob ng maraming dekada. Anong sabi niyo? Ang tanong ni Kira. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Ang tatay ni Nolan, ang biyenan ko, ang pamilya Soriano, ay matagal nang naghahangad sa lupang pamana ninyo. Kira, pagpapatuloy ni Aling Rosa, habang pinupunasan ang kanyang mga mata, gamit ang dulo ng kanyang saya. Noong gabing iyon, hinabol nila ang sasakyan ng mga magulang mo. Hindi nila sinasadyang patayin sila. Gusto lang nilang takutin ang tatay mo para pirmahan ang bilihan ng lupa. Pero nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Ginoong Soriano. Bumangga sila at pinanood nilang mamatay ang mga magulang mo bago sila tumakas. Naramdaman ni Kira ang pag-ikot ng paligid, ang bawat alaala niya ng kanyang kasal, ang mga ngiti ni Nolan, ang pagtanggap sa kanya ng pamilya nito, ay tila naging mga uod na kumakain sa kanyang laman. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Nolan sa kanya, ang pagkupkup daw sa kanya noong siya ay naulila, ay isa palang utang na dugo. Pinakasalan siya ni Nolan hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang masiguradong walang sino man ang maghahalungkat sa kasaysayan ng lupang iyon. Ang bawat yakap ni Nolan ay tila naging kamay ng isang mamamatay tao na nakasakal sa kanyang leeg. Alam ba ito ni Nolan? Ang tanong ni Kira, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, punong-puno ng matinding pait. Alam niya, Kira, noong bata pa siya, narinig niya ang pag-amin ng kanyang ama sa kanyang deathbed. Iyon ang dahilan kung bakit kanya hinanap. Ang buong pagsasama ninyo ay isang malaking kasinungalingan na binuo para sa isang piraso ng lupa. Ang bulong ni Aling Rosa. Dahan-dahang lumakad si Kira patungo sa library ni Don Enrique. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng katarungang matagal nang ipinagkait. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa matinding galit na tila naging asero sa kanyang dibdib. Ang sandali na tinalikuran niya ang lahat ng bakas ng pagmamahal na natitira para kay Nolan. Inilabas niya ang susing ginto at binuksan ang huling dokumento na nakuha niya mula sa baul ng kanyang ama. Sa tulong ni Don Enrique, natuklasan nila ang isang bagay na magiging huling pako sa kabaong ng dangal ni Nolan. Don Enrique, ang boses ni Kira ay malamig at walang katapusan ng tatag. Ubusin natin ang lahat. Hindi ko na kailangan ng katarungan para sa lupa. Ang kailangan ko ay katarungan para sa bawat patak ng dugo ng mga magulang ko na naging pundasyon ng yaman ni Nolan. Tumingin si Don Enrique sa isang dokumentong nakuha ng kanyang mga investigator mula sa munisipyo. Ang dokumentong yon ay isang sertipiko na magpapatunay na ang kasal ni Nolan at Letty na palaging ipinagmamalaki ng dalawa sa social media ay hindi kailanman naging balido. Si Letty ay kasal pa rin sa ibang lalaki sa ibang bansa at ang seremonya nila ni Nolan
ay isang palabas lamang upang lalong saktan si Kira. Ngunit may mas matindi pang revelasyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tauhan ni Don Enrique ang pumasok. May dalang balita mula sa ospital kung saan isinugod ang ama ni Nolan bago ito pumanaw. Ma'am Kira, may iniwang liham ang ama ni Nolan, ang 50% ng Black Diamond na korporasyon na may-ari ng lupa niyo. Nakapangalan yun sa isang tao na hindi niyo inaasahan. Sino? Ang tanong ni Kira. Sa inyong anak, kay B-Boy. Ngunit may kondisyon. Kailangang mamatay ang ina bago ito mapunta sa bata. Iyon ang dahilan kung bakit pilit kanilang inaalis sa landas, Kira. Nanigas ang buong pagkatao ni Kira. Ang kanyang buhay ay tila isang target na matagal nang nakatutok. Ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang ina na kailangang manatiling buhay upang protektahan ang kanyang anak mula sa mga taong handang pumatay para sa mana. Sino ang tunay na utak sa likod ng Black Diamond? At sapat na ba ang lakas ni Kira upang harapin ang katotohanang ang kanyang sariling asawa ay handang maging biyudo para lamang sa kapangyarihan? Wala na, Nolan. Ubus na. Kahit ang huling sentimong ipinambili mo ng alahas ng kabit mo, binawi na ng bangko. Ang boses ng sheriff ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala ni Nolan. Nakatayo si Nolan sa gitna ng silid, tinitingnan ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng pulang foreclosed na selyo sa kanyang mga mamahaling kagamitan. Ang bawat idinidikit na papel ay tila isang sampal sa kanyang mukha, isang pagbabaklas sa mundong itinayo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan at dugo. Sa itaas ng hagdan, mabilis na bumaba si Letty. Bit-bit ang 3 malalaking maleta. Wala na ang kanyang matatamis na ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng taranta at pagkairita. Hindi na niya suot ang mga mamahaling hiyas. Sa halip, tila balisa siya sa bawat segundong lumilipas. Letty, saan ka pupunta? Tulungan mo ako. Ang desperadong sigaw ni Nolan habang hinahabol ang babae. Kailangan nating mag-usap. May paraan pa. Tumigil si Letty at maras na tinabig ang kamay ni Nolan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, kundi purong pangungutya. Paraan? Nolan, look at you. You're a loser. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba hawak mo sa leeg si Kira? Ngayon, wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at balita ko, may mga pulis na naghahanap sa'yo dahil sa mga utang mo sa Black Diamond. Pero mahal kita, Letty. Lahat ng ito, ginawa ko para sa'yo. Ang pagsusumamo ni Nolan, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos lumuhod na siya sa harap ng babaeng naging mitya ng kanyang pagbagsak. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Letty. Mahal? Nolan, I was never in love with you. I was in love with your money. At ngayong basura ka na, bakit pa ako mananatili? Good luck sa kulungan. Walang onomatopoeia na narinig ng isara ni Letty ang pinto ng kotse sa labas, kundi ang malakas na pag-ungol ng makina habang mabilis itong humaharurot palayo. Iniiwan si Nolan sa gitna ng kanyang gumuhong palasyo. Ilang oras ang lumipas, nakarating si Nolan sa harap ng mansyon ni Don Enrique. Ang kanyang itsura ay hindi na makikilala. Gulo-gulo ang buhok, madumi ang barong, at ang kanyang mga mata ay luhaan. Nang bumukas ang malaking tarangkahan, hindi ang mga gwardiya ang sumalubong sa kanya, kundi si Kira. Nakatayo si Kira sa itaas ng hagdanan ng mansyon na palilibutan ng liwanag na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Tumingala si Nolan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding hiya. Ang hiya na higit pa sa kamatayan. Kira, patawarin mo ako. Ang hagulgol ni Nolan habang sumusubsob sa semento ng driveway. Nagkamali ako. Nasilaw ako. Pero isipin mo ang anak natin. Isipin mo si B-Boy.
Huwag mo akong itapon ng ganito. Dahan-dahang bumaba si Kira. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang mabigat na pintig ng katarungan. Huminto siya ilang pulgada mula kay Nolan, ngunit hindi niya ito hinawakan. Ang amoy ng alak at desperasyon ni Nolan ay tila isang lason na ayaw niyang malanghap. Yumuko siya ng bahagya para pantayan ang tingin ng lalaking pumatay sa kanyang mga magulang at nagnakaw ng kanyang buhay. Alam mo ba, Nolan, noong gabing itinapon mo kami sa ulan, nanalangin ako na sana ay magising ka. Ang bulong ni Kira. Ang boses ay mahinahon, ngunit kasing lamig ng sementeryo. Pero hindi ka lang pala nabulag ng pera. Nabulag ka ng dugo. Alam ko na ang lahat, Nolan. Alam ko ang ginawa ng tatay mo sa mga magulang ko. At alam ko na ginamit mo ako para pagtakpan ang krimeng iyon. Nanigas si Nolan. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa matinding takot. Kira, hindi ko ginusto. Huwag ka nang magsinungaling. Ang bawat segundong kasama kita sa loob ng 10 taon ay naging isang malaking insulto sa alaala ni nanay at tatay. Pagpapatuloy ni Kira habang tumatayo ng tuwid. Ang pagkakataong hinihingi mo ay hindi sa akin manggagaling, kundi sa batas. Ang Black Diamond na kinatatakutan mo. Sila mismo ang nagbigay sa amin ng mga dokumento laban sa iyo para iligtas ang sarili nilang balat. Itinapon ka na rin nila, Nolan. Sa di kalayuan, narinig ang unti-unting paglakas ng tunog ng mga sirena ng pulis. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga bintana ng mansyon. Lumapit ang mga pulis at pinirgalan ang mga kamay ni Nolan. Habang kinakaladkad siya patungo sa patrol car, lumingon si Nolan sa huling pagkakataon. Kira, patawarin mo ako. Kira! Hindi lumingon si Kira. Tumingala siya sa kalangitan kung saan ang mga bituin ay tila nagniningning ng mas maliwanag ngayong gabi. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na yumakap sa kanya, tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kanyang mga magulang. Nakamit na niya ang katarungan, ngunit habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan ng pulis, isang katanungan ang pabalit-balik sa kanyang isipan. Maari ba talagang magkaroon ng tunay na kapayapaan kung ang bawat tagumpay ay may bahid ng nakaraang hindi na mabubura? At paano niya ipapaliwanag kay B-Boy na ang amang hinahanap nito ay ang taong sumira sa kanilang pamilya? Ang tunay na pag-aari ay hindi nasusukat sa lawak ng lupang iyong tinatayuan, kundi sa lalim ng kapayapaang nananahan sa iyong puso. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, walang mas hihigit pa sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang amoy ng pag-asa at ang pangako ng bagong simula. Nakatayo si Kira sa gitna ng malawak na damuhan kung saan dati ay nakatayo ang kanyang dampa. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa kanyang balat, malayo sa malupit na init na dati ay tinitiis niya habang nagtitinda ng kakanin. Wala na ang mga guho ng barong-barong. Pinalitan na ito ng mga pundasyon ng isang gusaling magsisilbing paaralan at livelihood center para sa mga kababaihan ng kanilang bayan. Ito ang kanyang paraan ng pagbangon, hindi sa pamamagitan ng pagtatayo ng pader para ikulong ang kanyang yaman, kundi sa pagbubukas ng pintuan para sa mga taong tulad niya ay dumanas din ng pang-aapi. Ang dating lupang naging saksi sa kanyang paghihikahos ay magiging pundasyon na ngayon ng pangarap ng marami. Habang pinagmamasdan ni Kira ang mga manggagawang masipag na naglalagay ng mga laryo, isang pamilyar na bulto ng tao ang namataan niya sa kalsada. Isang lalaking nakasuot ng kupas na damit, tila tuyot ang balat, at may mga matang wala ng ningning. Si Nolan. Pinahintulutan siyang lumabas ng pansamantala sa ilalim ng mabigat na gwardiya para sa isang espesyal na pagdinig, ngunit humiling siya ng isang sandali bago tuluyang mabulok sa bilangguan. Dahan-dahang lumapit si Nolan sa tapat ng bakod. Hindi siya pumasok. Tila alam niyang wala na siyang karapatang tumapak sa lupang iyon. Tumingin siya kay Kira at sa pagkakataong ito, wala na ang gaslighting,
wala na ang kayabangan. Ang tanging natira ay ang hiya, isang matinding kahihiyan na tila unti-unting pumapatay sa kanya. Kira, ang tawag niya, ang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ako lumapit para humingi ng tawad na babalik tayo sa dati. Alam kong imposible na yon. Lumapit ako dahil gusto kong malaman mo na tama ka. Ang bawat gabi na kasama kita, ang tanging bagay na totoo ay ang kabutihan mo na hindi ko kailanman naging karapat-dapat. Tumingin si Kira sa kanya ng may malamig na kapanatagan. Nolan, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala. Ibinibigay ito para lumaya ang biktima. Pinatawad na kita, hindi dahil sa mahal pa kita, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa paghakbang ko patungo sa bukas. Lumingon si Nolan sa puntod ng mga magulang ni Kira na malapit sa gilid ng lupain kung saan maayos na ngayong nakatayo ang mga puting krus. Sana ay mapatawad din nila ako. Ang katarungan ng tao ay naibigay na, Nolan. Ang katarungan ng langit ay nasa pagitan mo na at ng Diyos. Ang huling sabi ni Kira bago siya tumalikod. Habang dahan-dahang naglalakad palayo si Nolan, isang makulay na paru-paro ang biglang lumipad mula sa mga bulaklak ng kalachuchi at banayad na dumapo sa balikat ni Kira. Nanatili ito roon ng ilang sandali. Ang mga pakpak nito ay tila humahaplos sa kanyang pisngi. Napapikit si Kira at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit na yakap sa hangin. Ang yakap ng kanyang ina, ang tapik sa balikat ng kanyang ama. Tila ba sinasabi sa kanya na tapos na ang gabi at ligtas na ang kanilang anak. Nanay! Nanay! Tignan mo ang guhit ko! Ang masayang sigaw ni Biboy habang tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang papel na may drawing ng isang bahay na puno ng mga puno at bulaklak. Lumuhod si Kira at niyakap ng mahigpit ang anak. Sa tawa ni Biboy, nahanap ni Kira ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkapanalo sa korte, hindi ito ang pagbawi ng mga milyones. Ito ang kakayahang tignan ang bukas nang walang takot at may ngiti sa mga labi. Habang papalubog ang araw, naglalakad ang mag-ina sa gitna ng kanilang lupang pamana. Ang hangin ay may dalang awit ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, alam ni Kira na may isang huling desisyong kailangan niyang gawin tungkol sa Black Diamond. Ang korporasyong nagnanais pa ring gamitin ang pangalan ni Biboy. Handa na ba siyang harapin ang huling anino ng nakaraan para tuluyang mapalaya ang kinabukasan ng kanyang anak? O may iba pang lihim na nakatago sa huling dokumentong hindi pa niya nabubuksan? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng gintong nakatago sa iyong kaban, kundi sa dami ng pusong iyong natulungan at sa dangal na iyong pinangalagaan sa gitna ng unos. Ang mga salitang ito ay tila naging mantra ni Kira habang nakatayo siya sa pinakamataas na palapag ng Enriquez Group, tinitingnan ang dambuhalang lunsod na unti-unti nang nagliliwanag sa pagdating ng bukang liwayway. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan na ito ng isang uri ng kapayapaang tila isang malalim na lawa. Tahimik, malinaw, at hindi na madaling magulo ng anumang bato ng nakaraan. Sa harap niya, sa ibabaw ng kanyang lamesang yari, sa makinis na mahogany, ay nakalatag ang huling dokumento ng Black Diamond Corporation. Ito ang korporasyong naging anino ng kanyang buhay, ang lihim na nagpabagsak sa kanyang mga magulang. Sa tulong ng mga abogado ni Don Enrique, natuklasan nila ang butas sa sistema ng korporasyon. Sa halip na makipaggiyera ng may puot, ginamit ni Kira ang talino. Ginamit niya ang mga ebidensya ng kanilang ilegal na pagmimina sa lupang pamana upang pilitin silang lisanin ang probinsya at ibalik ang lahat ng pag-aari sa pangalan ni Biboy, nang walang anumang kondisyong nakatali sa kanyang buhay. Ma'am Kira, pirmado na po ang kasunduan. Wala na silang habol sa inyo at sa inyong anak.
ang malumanay na sabi ng kanyang sekretarya habang naririnig ang marahang pagaspas ng mga papel na inililigpit. Huminga ng malalim si Kira. Ramdam niya ang pagtanggal ng huling kadena sa kanyang leeg. Salamat, Grace. Pakihanda na ang sasakyan. Pupunta tayo sa orphanage na itinatag natin. Ang Enriquez Delfin Foundation ay naging simbolo ng kanyang pagbangon. Hindi lamang ito isang gusali. Ito ay isang tahanan para sa mga batang naulila at mga inang biktima ng pang-aabuso. Sa bawat ngiti ng mga batang naroon, nakikita ni Kira ang kanyang sarili. Isang taong dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag. Isang hapon, habang naglalakad si Kira sa hardin ng mansyon, lumapit sa kanya si Biboy. Ang bata ay malaki na. May dalang medalya mula sa paaralan. Nanay, para sa inyo po ito. Sabi po ni Aling Rosa, ang pinakamahalagang aral daw po ay ang hindi pagsuko, tulad nyo. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha, ngunit ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Niyakap niya ang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ni na Don Enrique at Aling Rosa na nakatingin sa kanila ng may pagmamalaki. Natutunan ni Biboy ang tunay na kahulugan ng dangal, isang bagay na hindi kailanman mabibili ng perang ninakaw ni Nolan. Sa dulo ng hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang sulat ang dumating sa kanyang lamesa. Ito ay mula sa bilangguang kinaroroonan ni Nolan. Walang onomatopoeya sa kanyang paligid, kundi ang marahang tunog ng pagpunit ng sobre na tila ba huling hibla ng koneksyon nila. Sa loob ng sulat, nakasulat ang mga salitang nanginginig. Kira, naririnig ko ang balita tungkol sa paaralang itinayo mo. Salamat dahil hindi naging katulad ko ang anak natin. Patawarin mo ako, kahit alam kong hindi sapat ang habambuhay na pagkakulong para bayaran ang lahat. Tinitigan ni Kira ang sulat. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Wala na ring pait. Inilapag niya ang sulat sa tabi ng isang kandila at hinayaan ng apoy na dahan-dahang lamunin ang mga salita niyon. Ang abo ay tinangay ng hangin. Tila isang simbolo na ang nakaraan ay tapos na at ang bukas ay wala ng bahid ng dilim. Handa ka na ba, nanay? Ang tawag ni Biboy mula sa pintuan. Pupunta na tayo sa inaugurasyon ng bagong building. Handa na ako, anak. Ang sagot ni Kira habang inaayos ang kanyang asul na blazer. Palagi na akong handa. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Kira ang isang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang buhok, gaya ng haplos ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa larawan ng kanyang mga magulang sa dingding. Sila ay nakangiti, tila nagpapasalamat dahil ang kanilang sakripisyo ay hindi na sayang. Nakamit na ni Kira ang lahat, ang katarungan, ang yaman, at ang kapayapaan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang nahanap niya ay ang kanyang sarili. Ang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad. Ano pa nga ba ang naghihintay kay Kira sa dulo ng kanyang mahabang paglalakbay? Ang huling pahina ng kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa pamana ng pag-ibig na hinding-hindi na muling mabubura. Ang bawat dulo ay isa lamang bagong simula na nakatago sa likod ng mga luhang natuyo na ng panahon. Lumipas ang mga taon at ang dating masukal at madilim na lupang pamana ay naging isang luntiang paraiso na puno ng buhay. Ang mga gusaling itinayo ni Kira ay hindi lamang mga istruktura ng semento. Ang mga ito ay mga monumento ng katatagan, kung saan ang bawat haligi ay sumisimbolo sa kanyang pagtitiis at ang bawat bintana ay nagbibigay ng liwanag sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga bundok, naglalakad si Kira patungo sa 2 puting krus sa gilid ng burol. May dala siyang mga sariwang bulaklak ng dilaw na kampanilya
ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Sa tabi niya ay si Biboy, na ngayon ay isa ng binata, matangkad, at may mga matang puno ng talino at kabutihan. Hindi na ito ang batang nanginginig sa ginaw sa ilalim ng ulan. Ito na ang lalaking tagapagtanggol ng kanilang dangal. Dahan-dahang inilapag ni Kira ang mga bulaklak at hinaplos ang malamig na marmol ng puntod. Wala na ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang isang malalim na pasasalamat. Nanay, tatay, ligtas na po ang lahat. Ang bulong ni Kira sa hangin. Ang lupang ipinaglaban ninyo ay nagbubunga na ng kabutihan para sa marami. Wala na ang mga anino ng kasakiman. Nagmano si Biboy sa mga puntod ng kanyang lolo at lola. Isang kilos na itinanim ni Kira sa kanyang puso bilang tanda ng pagpapahalaga sa pinagmulan. Huwag po kayong mag-alala. Itutuloy ko po ang sinimulan ni nanay. Ang dangal ng ating pamilya ay hinding-hindi na muling mayuyurakan. Sa kanilang paglalakad pabalik sa mansyon, natanaw ni Kira sa di kalayuan ang isang matandang babaeng nakaupo sa tapat ng hardin. Si Aling Rosa, na kahit matanda na ay nananatiling matalas ang alaala, ay nakangiting kumakaway sa kanila. Sa tabi nito ay si Don Enrique, na kahit kailangan na ng saklay, ay nananatiling tuwid ang tayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki sa babaeng itinuring niyang sariling anak. Napahinto si Kira at tumingin sa malayo. Naalala niya si Nolan. Nabalitaan niyang pumanaw na ito sa loob ng bilangguan dahil sa sakit. Ngunit bago ito nawala, nag-iwan ito ng isang huling hiling na ang kanyang mga abo ay isaboy sa dagat. Malayo sa lupang kailanman ay hindi naging kanya. Pinatawad na siya ni Kira. Hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ang pagpapatawad ang huling susi na nagbukas sa pintuan ng kanyang sariling kaligayahan. Ang poot ay isang bilangguan at pinili ni Kira na maging malaya. Natagpuan na ba ni Kira ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang yon ay hindi nagmula sa yaman ng Black Diamond o sa tagumpay ng kanyang mga kumpanya. Nahanap niya ang kapayapaan sa sandaling tinanggap niya na ang kanyang mga sugat ang nagmula sa kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Ang bawat galos sa kanyang puso ay naging isang mapa patungo sa isang buhay na may kabuluhan. Ang aral na nais iwan ni Kira sa bawat inang nakikinig ay simple lamang. Ang buhay ay parang pagluluto ng kakanin sa gitna ng bagyo. Maaring mabasa ang iyong kahoy, maaring mamatay ang iyong apoy, at maaaring madumihan ang iyong gawa. Ngunit hanggat mayroon kang pag-ibig sa iyong anak at dangal sa iyong pagkatao, makakagawa ka ng isang bagay na mas matamis pa sa anumang tagumpay. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, niyakap ni Kira ang kanyang anak at sabay silang pumasok sa kanilang tahanan. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara, hindi bilang isang pagtatapos, kundi bilang isang matibay na harang laban sa anumang dilim na susubok muling pumasok. Ang kwento ni Kira ay tapos na, ngunit ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa bawat pusong natutong bumangon mula sa alabok.